Kamusta? Ako nga pala si Netanel Kimby Galavite at ngayong araw ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang panitikan sa panahon ng Kastila. Tara, at samahan niyo ako. Aking tatalakayin kung ano nga ba ang alibata o baybayin. Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang alibata o baybayin. Ang alibata o baybayin. Ito ang totoong pangalan ng sinaunang sistema ng pagsusulat ng mga Tagalog. Ito ang ginamit ng mga sinaunang Pilipino bago dumating ang mga Kastila. Ang salitang baybayin ay hango sa ugat na baybay na nangangahulugang silabaryo o isuli. Ng alibata at baybay. Ito at ito. Narito naman ang Doktrina Kristiyana na aking tatalakayin sa pangalawang isip. Ang Doktrina Kristiyana. Ito ang kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1593. Ginamit ito ng mga misyonaryong Kastila upang ituro ang Kristyanismo sa mga katutubo. Nakalimbag ito sa Kastila, Tagalog, at Baybayin, at sa Latin. At iyon ang Doktrina Kristiyana. Ito ang halimbawa ng Doktrina Kristiyana. Ngayon naman ay aking tatalakayin ang mga alamat ng Europa. Ang alamat ng Europa. Ang mga alamat mula sa Europa ay mga kwentong bayan na nagpapaliwanag sa iba't ibang bagay tulad ng pinamulan ng hayop at mga mahiwagang pangyayari. Ang mga alamat na ito ay naimpluwensyahan ang ilan sa mga kwentong bayan at panitikan ng Pilipinas. Ito ang halimbawa ng mga alamat ng Europa na aking i-display gamit ang isang video ating panoorin. That's everything you know about him. His people were quick to disappear. We got what information we could. There's a lot of fingers in a lot of pies. Black legs in his pockets, too. I'll deal with this. My king. Man ay ang makalumang panitikan. Ang makalumang panitikan. Ang makalumang panitikan ay tumutukoy sa mga sinaunang anyo ng panitikan sa Pilipinas. Bago pa man dumating ang mga dayuhang impluwensya. Kasama rito ang mga epiko, kwentong bayan, at mga salabikain. Ito ang mga halimbawa ng makalumang panitikan. Ito at ito. Ang panghuling panitikan ng mga Kastila. Ang aklat ng Pambarila. Ang Aklat Pambarila. Ang Aklat Pambarila ay isang uri ng aklat na nagpapaliwanag ng mga tuntunin at estruktura ng wika. Layunin nito na ituro ang tamang paggamit ng gramatika at balarila. At ito ang mga halimbawa ng aklat Pambarila. Ito
At ito, laman at sana ay meron kayong natutunan patungkol sa politikan ng mga Kastila. Sana ay huwag natin kalimutan ang kanilang naipasa sa atin noon. Maraming salamat. Araw naman ay aking tatalakayin kung ano nga ba ang katutubong panitikan. So, ano nga ba ang katutubong panitikan? Ang katutubong panitikan ay tumatalakay sa paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Punong-puno ito na matatandang kaaralang nagsisilbing gabay ng mga tao noong panahon nila. Nasasalamin din ang kanilang mga matatandang kaugalian, paniniwala o prinsipyo. May mga kaugnayan din ito sa simple at karaniwan nilang pang-araw-araw na pamumuhay at pagpapahalaga sa kanilang kultura. Ang katutubong panitikan ay ito ay tumatalakay kung paano namumuhay ang ating mga ninuno. At ang katutubong panitikan rin ay punong-puno ito ng mga aral na tinuro ng ating mga ninuno noon. At ayon ang katutubong panitikan. Ngayon ay aking tatalakayin kung ano ang awiting bayan. Ang awiting bayan, ito ay tinatawag ding kantahing bayan. Ang matandang awit ay anyong patula rin, ngunit ang tugtugin at indayog ay ayon sa damdamin, kaugalian at himig na sa unahin ito'y naglalarawan ng kalinangan ng tinalikdang panahon. Ang nilalaman ay nagpapakilala ng iba't ibang pamumuhay, pag-uugali, isipan at damdamin ng mga tao. Ipinakilalang ang diwang Makata ay katutubo sa mga Pilipino. Ang awiting bayan ito ay tinawag noong kantahing bayan. Ito ay naglalaman ng mga patula at mga tugtugin na naaayon sa damdamin ng sumulan. At naglalaman rin ito ng pagpapakilala kung ano ang mga pamumuhay at pag-uugali ng mga Pilipino noon. At ipinakilala rin ito na isang Makata at diwa ayon sa mga katutubong Pilipino. Ang susunod ay ang iba't ibang uri ng awiting bayan. Una ay ang uyayi o ayayi. Ito ay ang awiting pangheli ng bata. Ito rin ay naglalaman ng bilin. Halimbawa, ang kantang Sa Ugoy ng Luyot na galing kay Lucio San Pedro. Pangalawa ay ang kundiman o ang awit ng pag-ibig. Ang halimbawa nito ay ang Minamahal Kita by Mike Velarde, Nang Makilala Ka by Zenon Lagman, at Ayun ang Kundiman na isang awit ng pag-ibig. Ang pangatlo ay ang Kumintang o awit ng pandigba. Ang pang-apat ay ang Suliranin o awit ng mga manggagawa. Ang panglima, ang Talindaw na ginagamit ng mga mamangka sa kanilang pagtatrabaho. Ito ang kanilang awit sa tuwing sila ay namamangka. Ang pang-anim ay ang Sambutani o awit ng pagtatagumpay. Ang halimbawa rito ay ang Bangon Bayan, Tayo'y Magwawagi, Abot Tanaw, Ang Bagong Araw, Pusot Diwa, Ang Bayang Limusta, Sumisigaw, Justisya at Paglaya, Ng Bayang Api, Walang Katarungan. Ang Sambutani ay kinakanta ito kapag ang ating mga ninuno ay nagtatagumpay sa kanilang mga laban, hindi lang sa laban unikan lang, laban sa iba't ibang uri ng kanilang iniisip na mga laban, mapapisikal man o mental. Ang pangpito ay ang Diyona. Ang Diyona ay awitin sa panahon ng pamamanhikan o kasal. Ang Diyona ay ginagamit ito sa panahon ng kasal o isang awitin. Ang pangwalo ay ang Kutang-Kutang, ang awiting panlansangan. Ang antang ito o awitin ay makikita o maririnig natin sa lansangan. Ang pang-siyam ay ang Dungaw. Ito ay awit sa patay o pagdalamhati ng mga Ilocano. Ito ay ang tawag sa awit na ginagamit ng mga Ilocano pag sila ay
namamatayan na mga minamahal sa buhay, ang lungaw. Ang magsyam ay ang dalit o imo o awit na pangrelihiyon. Pang 11 ay ang maluway, awitin na nagpapahayag ng kaligayahan kasama-samang paggawa. At yun lamang ang 11 uri ng awiting bayan. At sana ay meron kayong natutunan sa aking una at pangalawang video na ito, ang una ay parang vlog at ito pangalawa ay ang isang pagtuturo kung ano nga ba ang awiting bayan. Yan lamang, maraming salamat.